mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Amen. Welcome po sa atin muli sa ating mga kapatid online. Welcome po kayo sa ating midweek service. Ito po'y kalagitnaan muli ng linggo. Amen po ba? Tayo pong lahat ay magsaya. Tayo pong lahat ay magbunyi sa pamamagitan ng ating pagpupuri sa atin pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayong lahat po ay tumayo. Amen. Tumayo po tayo sa bilang tanda po ng ating paggalang, ng ating pagpupuri sa ating Panginoon. Welcome po saan man po kayo ng dako ng mundo, anumang pong oras dyan. Amen. Blessed Wednesday po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Amen. Hanggang po sa naaabot ng ating live streaming. Amen. So ngayon pong gabi, napakabilis po ng panahon. Amen. Today is first Wednesday of month of March. Amen. Parang nakaraan lang po ay natapos ng ating yung ano ba yun? Float parade. Float parade anong Sunday, parang ang bilis po ng panahon na nagsaya po ang mga tao sa labas. Yan. Sila po ay nakiisa sa pakikibahagi po ng float parade ng taunang festival po dito sa Baguio City. Anyway, okay lang po yan kasi ganun po talaga, dumadaan po tayo sa mga ganyang panahon. Amen? So ngayon po, ang pahalagahan po natin ay magkaroon po tayo ng pagmamahalan. Amen po ba? Magkaroon po tayo ng pagpapahalagahan sa bawat isa at tunay nga na ang Diyos ang nagbigay po sa atin ito at wag po tayong sumuko sa pagsunod, sa pagsamba sa ating Panginoon at pahalagahan po natin ang araw ng pagtitipon. Katulad po ng mga ginagawa ng ilan, katulad po ng ginagawa po natin ngayon, amen, na tayo po'y pinili natin na pumunta sa lugar na ito upang bigyan pong papuri ang ating Panginoon, amen. So ngayon pong gabi tayo po'y makibasa sa salita ng Diyos na kung saan magkakaroon po tayo ng encouragement na totoo nga, buong puso po na tayong maglingkod sa Diyos at magpakasipag po tayo, wag po tayong maging kampante, amen po ba, na maging handa po tayong lagi mapagbantay, mapagmatsyag po tayong every minute, every hour po sa ating pong mga buhay. Amen? Tayo pong lahat ay makibasa sa salita ng Diyos dito po sa Romans chapter 12, verse 10 to 11. Ang sabi po ng Diyos sa kanyang salita, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagaan ninyo ang iba ng higit sa inyo. Ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Amen. Let's clap offering for our God. Amen. Pinakamalakas po na palakpak ang ibigay po natin sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 Ngayong pong gabi tayo po'y manalangin. Idulog po natin sa Panginoon ang kabuuan po ng ating gawain. Even hindi po natin kasama ang ating pamilya, narito po tayo, hindi po i-please ang tao kung hindi please po natin ang ating Panginoon. Siya po ang ating Diyos na buhay, Diyos na nagdala sa atin sa lugar na ito upang siya ating mapapurihan at mapanalangin. Taas po natin ang ating mga kamay at buksan po natin ang ating bibig. Maging ang ating puso, magpakumbaba po tayo sa ating Panginoon. At idalangin po natin ang kabuuan ng ating gawain, even yung salita na ating maririnig gamit ang buhay ng taong gagamitin niya upang maging daloyan ng kanyang salita papunta sa atin. Amen. Hallelujah. O Amang Banal, muli o Diyos, kami po'y nasa iyong harapan ngayong gabi. Tunay nga, Panginoon, na kami po'y magmahalan, Panginoon. Pahalagahan po namin ang bawat isa, Panginoon. At huwag po kaming maging tamad, o Diyos, sa paglilingkod sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Bagamat kami po, Panginoon, ay may pinagdadaanan, may mga suliranin, pagsubok sa aming buhay, ay hindi po ito, Panginoon, magiging hadlang, Panginoon, upang kami dumulog sa iyo, magpakumbaba at idalangin, Panginoon, na hindi lang po kami, Panginoon, ang makaranas, Panginoon, ang pagpapalang inihanda mo, Panginoon. Even, Lord, sa salita mo na aming maririnig gamit ang buhay ng iyong anak, na magiging daluyan nito, Panginoon. Lord, wag po naming sayangin, Panginoon. Wag po naming hayaan, Panginoon, na ito po'y maririnig sa aming tenga lamang, Panginoon, kundi manatilim, Panginoon, sa aming puso, O Diyos, upang ito po'y aming magamit sa aming pamumuhay, Panginoon. Sa oras pong ito, Panginoon, even, Lord, sa mga kapatid po namin online, saan mang dako sila naroroon, Panginoon, anumang oras, Panginoon,
kanilang lugar, Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa naaabot, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon Lord God, ng iyong live streaming, Lord, ng aming gawain ngayong gabi, Panginoon Lord God. Sila'y daluyan mo ng iyong banal mong Espiritu. Balutin ng iyong banal mong dugo, Panginoon, upang tunay po naming maunawaan, maipamuhay, Panginoon, ang iyong salita sa pangalan mo, Jesus. Kami pong lahat, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Lahat po kami, Panginoon, ay narito, O Diyos. Hallelujah, Lord God, na humihingi ng anumang kapatawaran, Panginoon, anuman ang aming nagawang pagkakasala, Panginoon. Kami po'y nagmamalik luhod, Panginoon, O Diyos, sa iyong harapan ngayong gabi. Patawarin mo po kami, Panginoon. In the name of Jesus name, Lord, maraming pong salamat. Ito lamang pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang pinakamalakas na palakpak na papuri po sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, ibalik ko na po sa ating music team. Yan, amen. Hallelujah. Sino pong excited na pong purihin ang ating Diyos? Amen. Yan. So, ngayong gabi po, actual man o online ay malaya po nating purihin, dakilain ang ating kataas-taasang Diyos. Hallelujah. Yan, ibigay po natin muli ang ating the best sa ating Panginoon. Ang papurit pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Come on, ipalakpak po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. Hallelujah.
natin ang ating mga mata, tayo po'y lumapit at manalangin muli sa ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Lord, thank you. Thank you, Jesus, for this wonderful evening, Lord. And Lord, thank you, Lord, for your goodness, for your mercy, Jesus. Lord, I lift your name. We lift your name, Lord. We praise your name in this place, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, thank you for the strength. Thank you for the life, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Lord, muli ka namin itinataas. Muli po namin sinasamba ang iyong pangalan. Muli po kami nagsusumamo sa iyong harapan, Panginoon. Lord, sa gabing ito, masumpungan ka ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, muli kang kumilos, Lord. We allow you, Father, to move in this place, to move in our life, Panginoon. Lord, we allow you to move in this place, in our heart, Lord. Pangunahan mo ang puso ng bawat isa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, this is the day that you have made. Lord, we will rejoice and be glad in it. Thank you, Jesus. Thank you for this day, Lord. Na binigyan mo kami ng pagkakataon upang ikay purihin, upang ikay sambahin, upang ikay taas, upang ikay parangalan. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Thank you for your goodness, Lord. Kulang ang salitang pasasalamat upang ikay pasalamatan, Panginoon. Kaya sa gabing ito, tanggapin mo ang aming papuri. Hayaan mo po kaming awitan ka. Sambahin ka, Panginoon, dakilain ka. Sapagkat karapat dapat kang purihin, awitan, sambahin, dakilain, Panginoon. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa iyo po kami magtitiwala. Sa iyo po namin itinataas ang lahat, Panginoon. Hallelujah. Come on, church, let us worship the Lord. Let us sing again to the Lord. Hallelujah. You're always fighting for us. Heaven angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defense. You're my Savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. Yes, Lord. At the mention of your grace, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. Hallelujah.
fighting must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. At the cross. At the cross was the finish. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Oh Lord, the work is finished. You have overcome the world, Lord. You wear the victor's crown, Jesus. Every stronghold shall be broken in Jesus' name. Every chain, every stronghold is broken in the name of Jesus. Lord, thank you for the cross, Lord. Thank you for the victory, Lord. Lord, sapagkat kami pinagtagumpay mo na, Panginoon, nung ika'y pinako sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat sa iyong dugo, Panginoon. Salamat sa iyong habag. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Lord, hallelujah. Truly, Lord, that you are always fighting for us, Lord. Thank you for your unending love, for your unending mercy. Thank you for everything, Lord. Patuloy ka naming tataas. Patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming sasambahin, pasasalamatan. Hallelujah, Lord. Ang pagkaawit na ito, ang lahat ng pagsambang ito, Panginoon, ay sa iyo lamang, Panginoon. Wala na po kaming ibang itataas, pupurihin at sasambahin, kundi ikaw lamang. Ikaw ang Diyos ni David, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at ang aming Ama, ang aming Diyos na dakila, ang aming Hari na makapangyarihan, Lord. Hallelujah. For yours is the kingdom, yours is the power, the glory and the adoration, the honor, the praises. We love you, Lord. We love you, Father, forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Muli po nating palakpakan ang ating Panginoon. Pinakamalakas na palakpak. Papuri po sa ating Panginoon. So ayan po, Blessed Wednesday po sa inyong lahat muli at welcome po tayo sa ating midweek service o sa ating pong gawain ngayong gabi. Amen. Saan man po kayong dako, welcome po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, welcome Sister Lorraine, Sister Eileen, yan. Welcome, yan. Hello. Good evening, yan. Sige po, ready na po ba tayo? Amen. Hallelujah. Tayo na po
mag-settle na po sa ating mga upuan. Yan, welcome, Sister Lorraine. Miss you. Yan. Na-miss po namin si Lorraine. Hindi lang po si Lorraine, syempre lahat po kayo na-miss namin. Amen. So ayan po, ready na po ba tayo? Amen. Mag-thumbs up po kayo dyan sa online at mag-heart po kayo kung kayo po ready na. Yan, dito sa actual, nag-heart sila tsaka nag-thumbs up. Yan. Ready na po ba talaga tayo? Amen. Hallelujah. So ayan po, muli po nating palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Sa buhay po ng ating pastor na siya pong maghahatid ng salita ng Diyos papunta po sa atin. Amen. Hallelujah. Yan po. Praise God. Let us all pray. And let us humbly bow down before God bago po tayo makinig ng kanyang banal na salita. Amang banal, salamat po muli o Diyos sa kalagitnaan ng linggong ito, Panginoon. This is not a time wasted, but it's a time invested. And truly we love you and we honor you and we praise you, Father God, because you give us this life. You give us this abundant life, eternal life. Lord, sa amin pong pakikinig po ng inyong banal na salita, we ask your wisdom, good ears, a good heart to receive your words, receptivity, Lord God, even humbleness to internalize and to accept your word. And use me, Father God, as your mouthpiece, as a channel of your words, as a channel of your revelation towards people who are hearing right now. And I pray, Lord, I do believe hindi lang kami makikinig nito, kundi maraming makikinig, Panginoon, sapat ang iyong salita, buhay, mabisa, makapangyarihan. We thank you, Father God. Ikaw po ang maluwalhati, maparangalan, mga dakila. In Jesus' name pray. Amen. Praise the Lord. Palapan po natin si Lord. Thank you, Jesus. Can you all be seated po? And blessed Wednesday. Pakitapik nga sa iyong katabi. Sabihin mo, ang fresh mo naman. Praise the Lord. So, salamat po sa Panginoon dahil alam niyo po, ang pagsamba natin sa Diyos ay natitest kapag meron na tayo at kapag wala tayo. And salamat po sa inyo mga kapatid na nariyan sa church. Patuloy nagre-respond sa atin pong pagsamba sa oras na ito. Patuloy na consistent and then connected. And of course, tuloy-tuloy na sumasamba po sa Diyos. And are you excited po makinig ng Word of God? Are you sure? Amen. Pagka excited po kayo makinig ng salita ng Diyos, I do believe na tuloy-tuloy po ang daloy ng revelation. So this wonderful evening, nais ko pang mag-share po sa inyo ng isa pong napaka-importanting topic sa Bible when it comes po sa ating pagsiserve sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Alam nyo, sa paglipas ng panahon, kung napansin nyo or gini-gauge out po ninyo or natitrace ninyo, kumusta po ang inyo pong pagsiserve sa Lord? Amen po ba? Amen. There are people na nagsiserve sa Lord religiously. Man, there are people na nagsiserve sa Lord na unknowingly. And there are people na nagsiserve naman sa Lord relationally. Amen. Yung mga nagsiserve na religiously, dumarating po sa punto na napapagod sila. Ayan, nawawalan sila ng gana pag dumating sa panahon na parang dumadating sa pagsubok, parang ano lang, for requirements lang ang kanilang pagsiserve sa Lord. Yung unknowingly naman, parang nagsiserve lang basta kasi parang nahila lang ako dito or andito ako, naisama lang. Yung isa naman nagsiserve relationally. Kumbaga, meron ng deep understanding. Kaya nagsiserve siya sa Lord, hindi na dahil sa kung ano pa man, kundi diretsong meron siyang kaunawaan between siya at ang Diyos. Kaya matindi na ang kanyang pagsiserve. So, ang topic ko po ngayon, ang title po ng aking i-share sa inyo ngayon is all about serving the Lord wholeheartedly and tirelessly.
Amen po ba? So, serving the Lord wholeheartedly and tirelessly. Ibig sabihin po, paglilingkod sa Diyos ng buong puso't kaluluwa at walang kapaguran. Amen po ba? Sino po sa inyo nakaranas ng gano'n na andun na ba kayo sa punto na pagdating sa paglilingkod sa Lord, you are not complacent, it is not requirements, it's not parang kailangan mo pang i-push, kailangan mo pa ng pusher, o sometimes, what we call that, tagatulak sa'yo. So sa inyo dumating sa punto na wala nang nagpo-push sa'yo, wala even, hindi mo na kailangan ng encourager, amen po ba? Hindi mo na kailangan ng pusher, because you are now serving the Lord wholeheartedly and tirelessly. Amen. Alam niyo po, naghahanap ang Diyos ng ganitong klasing paglilingkod sa Kanya. Because if you serve the Lord this way, ibig sabihin, meron kang wisdom sa iyong paglilingkod. If you serve the Lord this way, ibig sabihin, meron kang relationship dun sa pinaglilingkuran mo. Amen po ba? Like, simulan ko po sa isang binata na nanliligaw sa kanya pong nililigawan. Todo effort. Amen po ba? Todo effort, bigay regalo. Amen po ba? Yung time niya, binibigay niya. Kahit malayo, pinupuntahan niya. Kahit madilim, wala siyang takot. Susuungin niya. Amen po ba? Kahit hindi payag yung magulang niya, ipaglalaban niya, i-impose niya. Did you ever heard that story before? Or did you ever experience that story before? Amen. Sapagkat mahal mo na siya buong puso at kaluluwa. Amen? At sabi mo, hindi ako mapapagod, manligaw, basta sagutin mo lang ako. Amen? At sabi naman ng babae, pagod na ako magpaligaw kaysa sagutin na kita. So, serving the Lord wholeheartedly and tirelessly, ito po yung hinahanap ng Panginoon sa mga nagsasabing believers, nagsasabing mahal si Lord, nagsasabing Christian, nagsasabing priority ko si Lord. Ito yun. Kasi minsan, hindi napoprove sa salita. Dapat pinapakita sa gawa ang ating pong paglilingkod sa Diyos. Kaya sa mga naglilingkod sa Diyos ng buong puso't kaluluwa at walang kapaguran, congrats po. Amen? Sapagat yan po ang sign of maturity throughout our intimacy with the Lord. Are you following po mga kapatid? Yung mga nagsiserve sa Lord wholeheartedly and tirelessly, yan po yung merong mga maturity when it comes to their relationship sa Panginoon. Sa ating introduction, yan, let us be excited and energized in serving the Lord our God. Alam niyo, pagdating sa pagsiserve sa Lord, ang iba hindi excited eh. Tingnan mo katabi mo kung excited yan. Yeah, excited ba yan? Amen. Maraming mga tao nagsiserve sa Lord, hindi excited eh. Parang may mga sakit. Magpupunta ako simbahan kasi may sakit ako. Anong tawag nito? Nagpapagaling. Minsan hindi na pupunta sa simbahan kasi andun yung nakasakit sa kanya, hindi. Dodoble daw yung sakit. Hindi pumunta. Alam nyo, mababaw na kadahilanan. Amen? So, kailangan po maging excited tayo. Dalawa lang naman ang tao ngayon sa harapan ko, isang excited at isang exhausted. Ang isang excited, sila yung mga tinatawag na energized. Amen. Naniniwala ba kayo na the more you serve the Lord wholeheartedly and tirelessly, and then it comes out na, energized na energized ako. Kaya ang iba nagki-question sa'yo, bakit parang hindi ka napapagod, hindi ka napupuyat? Kasi it's not about your condition. It's about the revelation when it comes who He is, kung bakit mo ito ginagawa sa Kanya. Ang tanong ko sa inyo, meron na ba kayong revelation when it comes to God? Because if not, that is the very reason why you are very complacent. That's the very reason why you are very negligent in your serving the Lord. Amen po ba? So, malayo pa.
Wala pa. Amen po ba? Amen. Believe it or not, for the last 21 years, amen, one of my frustration, yung mga bagay na hindi ko nagawa sa Panginoon. Yan pong frustration ko. Imagine that. Amen. But I never complain. I never get complacent when it comes to serving the Lord. Dahil alam ko po, hindi ka dapat complacent, hindi ka dapat negligent, hindi ka dapat pabaya. Amen po ba? Hindi mo dapat pinapatagal ang paglilingkod sa Panginoon. Dapat priority mo siya. Dapat excited ka lagi. Dapat energized ka. Amen? Kasi ang isang excited saka energized sa pag-serve sa Lord, sila yung nakakapag-serve sa Lord effectively at nakaka-work sa kingdom niya tirelessly. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi ka lang merong ability na nagsiserve sa Lord, kundi you're always available to God. Andiyan ka lagi, Lord, nandito ako. Yan po yung hinahanap ni Lord ngayon. Kaya lang sa paglipas po ng panahon, dahil napaka-busy ng panahon, ginagamit natin yung busyness, ginagamit natin yung mga ginagawa nating kabisihan, and we use that as a reason para hindi na tayo makapaglingkod sa Panginoon wholeheartedly. Kaya we're very tired sa pagsiserve sa Panginoon. Ngayon, ang prayer ko po, na magkaroon kayo ng strength and revelation. Amen po ba? And at the end, amen po, kailangan natin dito ng spirit of endurance. Amen. Spirit of endurance. Ang pagsiserve sa Lord, hindi yan basta-basta. Kasi Lord siya eh. Dapat talaga siya, pinaglilingkuran mo talaga siya eh. Amen po ba? Maraming mga tao kung bakit, alam nyo, sa totoo lang, kung ang pagkakakilala nyo sa Lord ay healer lang siya, pupunta ka lang sa Lord para magpagaling. Lalapit siya kapag may sakit ka. Kapag ang pagkakakilala mo sa Lord parang ninong mo na giver, lalapit ka lang sa Kanya kapag may pangangailangan ka. Sino sa inyo ganyan lumapit sa Lord? Dahil alam mo, healer siya, may sakit ka. Amen? Pagkakilala mo si Lord as a deliverer, lalapit ka lang kapag gusto mo ng deliverance. Alam nyo, gusto ko pong lumalim kayo sa pagkakilala sa Panginoon. At tumindi ang inyo pong paglilingkod po sa Diyos. Kasi hindi lahat ng mga naglilingkod sa Lord may ganitong kaunawaan sa isi-share ko po sa inyo. Napaka-importante po nito. Tingnan po natin sa ating key verse sa 1 Samuel chapter 12 verse 24 sa Amplified Bible. Hope you are following po mga kapatid. Sabi po dito, only fear the Lord with awe and profound reverence and serve Him faithfully with all your heart. For consider what great things He has done for you. Amen po ba? Amen. Pag nag-serve ka sa Lord, tingnan mo kung ano yung dakilang bagay o pinakamatinding bagay na ginawa niya sa iyong pong buhay. Ang una-una, sabi diyan, only fear the Lord. Ang iba po kasi ngayon, nawawala na yung kanilang profound reverence sa Panginoon. Kung isa po sa dahilan kung bakit nagsiserve din ako sa Lord wholeheartedly and tirelessly, because there is what we call profound reverence. Yun yung fear of the Lord. Profound reverence. Yung parang grabe yung paggalang, grabe yung banal na pagkatakot, grabe yung pagkilala mo sa Kanya. Kilala mo siya kung sino siya at may relasyon ka sa Kanya. Amen po ba? Kaya pagdating sa paglilingkod, faithfully, wholeheartedly, buong puso, buong kaluluwa na paglilingkod sa Panginoon. And sa dulo, nilagay dito po, habang nagtatalumpati si Samuel, sabi niya, for consider what great things He has done for you. Ang tanong ko sa inyo, ano nga ba yung alam mo na ginawa sa iyo ng Diyos? Because this verse is talking to the people of Israel, amen, 5,000 years ago, na kinakausap ng Lord ang bayang Israel dito, na kung saan sila po'y iniligtas ng Panginoon, inilabas sa Egypt, amen po ba? Ang mga tao nito sometimes, they're very complacent, they're very negligent, they're very wicked when it comes to serving the Lord.
Instead of serving the Lord, they're serving idols. Amen po ba? Naintindihan niyo ako mga kapatid? Kumbaga, peke ang kanilang pagsamba sa Diyos. Walang quality, walang kalidad ang kanila pong pagsamba sa Diyos. Kaya nire-remind sila ng Panginoon, huwag niyong alisin yung fear of the Lord. Huwag niyong alisin yung faithfulness sa Lord. Pwede mong palapan muna natin sila mga kapatid. Amen. Huwag niyo pong alisin na yan. Yung fear of the Lord saka faithfulness sa Lord, huwag niyo pong aalisin yan. Kasi pag inalis niyo yan, you cannot serve the Lord wholeheartedly and tirelessly. Pero sa dulo sabi niya, for consider what great things He has done for you. Grabe, i-consider na natin yung matinding ginawa sa atin ng Diyos, ng Panginoon sa atin. Amen? Sino ba tayo para alayan, paglingkuran ng buhay ng Panginoon? Sino ba tayo para pagtiyagaan ng Panginoon? Pero ginawa ng Diyos lahat para sa atin. Amen po ba? Yung pinakamahirap, ginawa ng Diyos na dapat tayo ang naghihirap. Yung pasakit na dapat, minsan ganito kasi ang mga tao walang pake sa paghihirap ng Panginoon. They're very careless. Amen po ba? Pero sabi ni Samuel, for consider what great things He has done for you. Tingin sa akin. Alam niyo ba ang trabaho ni Lord sa buhay natin? Not just good things, but great things. Dudulutan kanya ng mabuting bagay, pero may dakilang bagay na siya na ginawa sa iyong buhay. Palapakan po natin si Lord. Before you get started, amen? Amen? Meron ng dakilang bagay na ginawa si Lord sa ating pong mga buhay. Tingnan niyo po ang isang nakakaintindi dun sa ginawa na matindi sa kanya ng Lord. Sa awit 116 verse 16. Ito yung kanyang talumpati sa harapan ng Diyos. Sabi niya, O Yahweh, narito akong iyong abang lingkod. Amen. Sabi niya, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga, at tinubos. Palapakan po natin si Lord. Ang sarap po, ang ganda ng verse na ito mga kapatid. You see, nakita niyo po ang isang taong may malalim na pagkilala, may kaunawaan at relasyon sa Diyos. Ito po ang kanyang response. Hindi yung, saka na ako maglilingkod pagka wala ng problema sa pamilya. Saka na ako maglilingkod kapag may trabaho na ako. Saka na ako maglilingkod kapag pinagpala na akong Diyos. Saka na ako maglilingkod kapag wala na yung mga kaaway ko sa simbahan. Saka na ako maglilingkod pagka hindi na maulan, init-init naman. Saka na ako maglilingkod pagka summer na kasi ngayon, winter ngayon, taglamig. What? Yan ba ang igaganti natin sa likod ng mga mabutit dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay? Kaisipan ng paglayo, kaisipan ng walang gana, puso na walang pleasure sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Pero ang isang taong may malalim na relasyon, pagkakailala at ugnayan sa Diyos, kahit ano man ang mangyari externally, ang ini-embrace niya, sabi niya, narito ako, O Yahweh, na iyong abang lingkod. Yung word yan na, O Yahweh, yung kilala mo siya. Hindi mo masasabi siyang, O Yahweh, pag hindi mo siya kilala. Kasi hindi ka pwedeng mag-covenant sa Panginoon, wala kang commitment. Ang iba kasi basta, minsan nabigla lang, maglilingkod ako, grabe. Pero walang commitment. May covenant na walang commitment, useless yan mga kapatid. Amen. Buti pa nga yung walang covenant, may commitment. Ang isa naman, nagkaroon ng commitment, kaya mag-ingat kayo. Kaya si David, sabi niya, O Yahweh, may pagkakilala siya dito sa Panginoong Yahweh. At bilang lingkod, ang trabaho ng isang abang lingkod ay talagang todo maglingkod. Amen po ba? Yan po ang totoo. Amen? Sabi niya, maglilingkod akong lubos. Meron na ba sa inyong naglilingkod ng lubos? Kasi pag naglilingkod ka sa Diyos by requirements, that's not a relationship. That's religion. Amen po ba? Hope you and me, after this sermon, magsiserve tayo sa Panginoon not by requirements,
but by intimacy with God, but by understanding, by knowing Him. Amen po ba? Maglilingkod tayong lubos, yamang tayo'y kanyang iniligtas, kinalinga at tinubos. Pwede mong palpan po natin si Lord? Amen po ba? Amen. Ang iba, bakit hindi tayo makapunta sa simbahan? Pero nakakapunta naman tayo sa SM. Nakapunta naman tayo sa La Union, di ba? La Union. Nakapunta tayo. Nakapunta tayo sa Pampanga, mga ganon. Tama? Ang iba, nakakapunta pa dun sa, tawag nito, sa pinakamalayo. Dun sa Kagsawa, sa malayo ang nararating natin. Pero pagdating sa paglilingkod, wala tayong revelation kasi wala tayong relasyon sa Panginoon. So una muna, amen, hindi natin kailangan ng religion sa paglilingkod sa Panginoon. Ang kailangan natin revelation para magkaroon tayo ng matatag na relasyon. Bakit revelation? Kasi pag may revelation ka, magkakaroon ka ng fear of the Lord. Bakit relationship? Kasi magkakaroon ka ng faithfulness sa Lord. Yan po ang kailangan natin. Amen. Ngayon ang prayer ko po, magkaroon tayo ng tinatawag na kalidad na paglilingkod ng taong iniligtas, kinalinga at tinubos ng Diyos. Amen. Quality. Amen. Quality na pagsiserve sa Panginoon. Yan yung nagsiserve na wholeheartedly and tirelessly. Yan yung may quality na pagsiserve sa Lord. Matibay, matindi na paglilingkod sa Diyos. Iilan na lang po ang gumagawa niyan. Yun lang talaga, sabi ko nga sa'yo, yun lang, I do believe, don't quote me wrong. Yun lang talaga yung merong revelation at may matinding relasyon sa Panginoon. Yan lang ang naglilingkod ng matindi sa Panginoon. Kaya kayo po ng mga nakikinig ngayon, ang prayer ko po, amen, na tumindi ang inyo pong paglilingkod sa Panginoon. Manumbalik ang inyo pong paglilingkod sa maintindihan nyo yung paglilingkod na may revelation at relationship. Hindi yung requirements lang at religion. No. Hindi ka tatagal, tatagtag ka dyan, or hindi ka titibay dyan. Marami ako nakita, nagsiserve lang for requirements and for religion, hindi matatag eh. Hindi rin mabunga ang kanilang mga buhay. Amen po ba? So are you ready before I continue? Ready na ba tayong mag-serve sa Lord wholeheartedly and tirelessly? Sino pa ang ready? Pakitaas yung kamay. Praise the Lord. Bakit natin ito gagawin? Bakit natin pagliliban? Bakit natin ito papatagalin? Ang tinding great things, not just good things na ginawa sa atin ng Panginoon. Yes, may mga gumawa sa atin ng pangit in the past, pero it's not God. Yes, may nangutang sa atin na hindi nagbayad. Huwag mong idamay yung paglilingkod mo doon. Yes, may nanakit sa atin na wala naman tayong ginawa na masama sa kanila. Amen? Kaya pagdating, kailangan tayong tinatawag na focus, priority, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Wala dapat makakahadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya sa pinakauna, 3 ipo ito, actually 4 ito, pero I will reveal it for the last part, yung pang-4. Pero I put it 3 A's na tinatawag. Number 1, serving the Lord with enthusiasm. Ayan. Serving the Lord with enthusiasm. Yung mga taong nagsiserve wholeheartedly and tirelessly, kitang-kita eh. Hindi pwedeng magpanggap eh. Kasi sila yung mga totoong nagsiserve with enthusiasm. Ibig sabihin, naglilingkod sila sa Diyos ng buong kasigasigan. Tingnan mo yung katabi mo kung masigasig yan. Baka masigasig lang yan kasi hindi ka de. Alala ko doon yung mga nung nag-charge ako, nung bata-bata pa ako, sabi ko, kailangan masigasig akong maglingkod sa Panginoon. Pasiklab. Tapos bigla ko narinig yung ningas kugot na baka sa una ka lang maapoy. Tapos mamaya pagdakay wala ka na. Sabi ko ba, kailangan ang pagsiserve ko sa Panginoon, hindi yung dahilan si brother o si sister. Hindi dahilan yung masaya dito, masaya doon. Hindi. Amen. Yan yung mga ningas kugon na pagsiserve sa Panginoon. Grabe. Amen. So dumating na ba kayo sa punto na nagsiserve kayo sa Lord with enthusiasm? Amen. Or minsan ang iba sa atin ganito, pupunta sa church,
groggy. Ika nakaabol pa ako eh. Exhausted. Hindi lang talaga ako taga-kanta dito. Hindi talaga ako pupunta. Hindi lang talaga ako taga-media, taga-ayos ng upuan. Talaga ako pupunta. Yung iba, hindi talaga pumunta. Bakit? Kasi nare-reveal kung talagang may revelation at relationship sa Lord. Ang iba naman, dumadami kasi because of requirements sa religion. Ang prayer ko po, dumami tayo pag Wednesday at pag Sunday. Not because of our requirements, not because of our religion, but because of two things. Number one, revelation. Number two, relationship sa Panginoon. Ganyan lang na dalawang R na yan. Amen? Maintindihan nyo na, una, dahil sa ginawa ng Panginoon, we are reconciled to God. Dahil sa ginawa ng Panginoon, we are renewed, we are redeemed, we are restored. And that is great enough for us to understand na, wow, kailangan ko mag-serve sa Lord with enthusiasm. This is not a requirements, mga kapatid. Don't quote me wrong. But this is the outcome of a person na merong revelation and relationship sa Lord. I'm not preaching requirements in religion. I'm preaching a result of the one who served the Lord wholeheartedly and tirelessly. Bakit? Kasi ito talaga ang meron sa isang taong kilala ang Panginoon. Alam ko anong ginawa sa kanya ng Lord. Naglilingkod sa Diyos ng buong kasigasigan. Pwede ba palapakan po natin si Lord ng buong kasigasigan? Amen. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Sabi sa Romans chapter 12 verse 11, I quote it from New Living Translation. Ang tindi ng sabi dyan, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Wow, ang tindi ng verse. Never. Pakisabi sa katabi, wag. Tatlong bisis sabihin mo, wag. Wag. Wag kang maging tamad. O wag kang magtamad-tamaran. Pagdating sa pagsiserve sa Panginoon, grabe, dapat paalalahanan yung bawat isa. Alam niyo, pag tamad ka na nagsiserve sa Lord, pabaya ka, anong inaasahan natin sa Panginoon? Amen po ba? Never be lazy. Do not lose your zeal. Kasi ang zeal ng mga Kristiyano, masipag, matyaga. Sabi nga doon, di ba? Yung mga seal ng mga Kingdom Community Believers, doon sa chapter 2 ng Book of Acts, abay walang tamad doon. Araw-araw nagkakatipon sa templo, sa bahay nila. Araw-araw may fellowship, may worship, may follow-up. Pwede bang pala po natin si Lord? Hindi sila tamad. Ang iba kasi I rebuke that spirit sa church. Yung iba kasi parang, uy, grabe, Wednesday na naman. Uy, Saturday na naman, practice naman. Uy, Sunday na naman. Shame on us pag ganyan ang ating feeling. If you serve the Lord with that kind of feeling, abay, may naman tayo sa ginawa ng Lord sa atin lahat. Gaganyanin natin sa paglilingkod ng Panginoon. Hello? Are you following? Never be lazy. But work hard. The word work hard dito sa spiritually. Tindihan natin ang ating pagtatrabaho. Alam nyo, yung isang apostle sa Bible na isang criminal, isang persecutor, ngunit siya'y kinahabagan ng Diyos, sabi niya, I work harder than any other apostle. Kaya nga ang nagsulat nitong Romans chapter 12 verse 11 is the one who already finished or did the work. Amen po ba? Hindi siya nangangaral dahil gusto niyang pangaralan ng isang tao, ipinamuhay niya bago niya ipinangaral. Sabi niya, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Sabi niya, huwag tayo maging tamad, magtrabaho tayo ng matindi at maglingkod tayo sa Diyos ng buong kasigasigan na walang halong katamaran, walang halong negativity. Ang tanong ko sa inyo, do you have this kind of revelation sa pagsiserve sa Panginoon? Because if you have this kind of revelation, then open up na yung understanding natin. The more you go deeper. The more you grow, mga kapatid. Bakit? Kasi ang pagsiserve mo sa Lord, nagsiserve ka na enthusiastically. Ang nagsiserve sa Lord enthusiastically, walang mga pagsubok dyan, walang problema. Walang ulan o init, baha, walang mga chismoso, chismosa.
Ay, joke lang. Makakapigil sa pagsiserve sa'yo. Mga mapanira dito, doon, sa likod, sa harap, wala makakapigil sa'yo. Because that kind of spirit, you serve the Lord enthusiastically, talagang very excited lagi sa pagsiserve sa Lord. Kasigasigan. Alam nyo, na-honor si Lord lalo once you serve the Lord enthusiastically. Once you honor the Lord by serving Him enthusiastically, sabi ko nga sa inyo, honor begets honor. Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Sabi po dito, whatever you are doing, wow, praise the Lord sa kanya pong salita. Whatever you are doing, work at it with enthusiasm. Wow. Ano man ang ginagawa natin, especially spiritually, gawin natin with enthusiasm. Wala nang rason. Kasi merong ganito sa simbahan, kasi si brother, si sister, kasi si pastor, kasi si pastora, kasi yung aming leader. Alam niyo po, yung enthusiasm na yan, there's something inside of you, not because of superficial, not because of anyone or anybody, because of Him, because of a revelation and relationship. Yung paglilingkod niya sa Kanya yan. Hindi mo kailangan, alam mo, kaya tayo sumasablay, kasi very haughty tayo, yung ating mata laging nakatuon dun sa tao. Amen. Gusto natin i-please ang tao. Gusto natin i-honor yung tao. Ang piniplease natin dito, si Lord, sa ating paglilingkod. Kailan kong galingan kasi para baka makita ni pastor o ni pastora o ni brother ng leader ko. Huwag mong galingan dahil sa amin. Hello. Kasi hindi namin nire-record na galingan nyo para sa amin. Amen. Gawin natin para sa Lord. Tayong lahat. Kung ang trabaho mo, pagtuturo, magturo ka ng buong kagalingan. Kung paglilingkod, maglingkod ka ng buong kahusayan. Kung pagbibigay, magbigay ka ng buong puso, sabi sa Bible. Kung pangangaral, mangaral ka. Kung pagpapagaling, magpagamit ka. Magpalinis ka sa buhay mo. Kung ginagamit ka naman ni Lord sa pag-worship, then mag-worship ka sa Lord ng buong kahusayan at buong kalinisan. Whatever you are doing, lalo na sa spiritual, lalo na sa church, work it out. Ibig sabihin, i-work out mo. Hindi yung ang iba, nag-back out. Wala na sa ministry, bakit? Kasi walang kasigasigan eh. They're not working enthusiastically. Ang tinuturo sa Bible, whatever you are doing sa spiritual, work it out with enthusiasm. Sabi po, as to the Lord, not for people. Kaya tayo bumabagsak. Kaya tayo natutumba kasi kailang masigasig ako kasi andyan si crush. Di ba? Kailang masigasig ako kasi may mga matang nakakakita. No, don't do that for the sake of parang parang ang tao parang para ma-please sila sa ginagawa ko. Pero ang totoo, gusto mong sabihan ko, uy, yung galing-galing mo naman. Ang sipag-sipag mo naman. Habang piniplease mo sila, gusto mo ring i-please kanila, no? Ang focus dito sa pag-work, pag-serve sa Lord, una po talaga sa lahat, is as to the Lord and not for people. Pwede mo palapa mo natin si Lord. As for the Lord na palakpak. Amen? Kaya napansin niyo po, ang worship na as for people, tingin kayo sana, ang worship na as for people, ang pag-serve na as for people, late sila, magpa-late din ako. Mga ganyan, as for people yan. Ang worship na as for people, ganun. Hindi sila pumapalakpak, ganyan lang din na ako. As for people yan. Amen. Walang gumagawa sa pag-follow up. Wala rin akong gano'n. As for people yan. Pero kung as for the Lord, nauuna ka lagi, maaga kang dumarating. Ako, ikaw energetic ka. Energized ka. Excited ka. Palakpak ka pa yung mga excited at energetic dyan sa Lord. Amen. Sabi sa verse 24, because you know that you will receive your inheritance from the Lord as the reward. Yung mga nagsiserve enthusiastically sa Panginoon, dapat alam niyo ito, na sila yung mga nire-reward ng Diyos. Grabe, kaya pala hindi sila mapigilan sa pagsiserve sa Lord. Nire-reward tayo ng Lord. Sabi niya, because you know that you will receive what we call inheritance from the Lord as the reward. Kaya serve the Lord Christ.
Kaya maglingkod ka sa ating Panginoong Kristo na siyang nagligtas sa iyo. Ganyan dapat na paglilingkod. Pag nag-serve ka enthusiastically, grabe masigasig ka lagi. At sa totoo lang po, yung mga masigasig, yung mga matapat na yan, amen? Yung may mga takot sa Lord na yan, yan po ang nire-reward ng Panginoon. Sure bull yan. Sigurado yan. Matindi pinagdadaanan mo. Ang iba kasi ganito. May problema sa pag-aaral, may problema sa pamilya, may problema sa relationship, may problema sa trabaho. Nawala na yung kasigasigan. Yung isip at puso niya nakapokus na dun sa problema. Kaya pagdating sa pagsiserve sa Lord, infected. Kasi ang buhay niya affected. Kaya ang outcome, defective. Ganun. Tapos aasa ka ng reward sa Lord. Tapos hindi ka binigyan ng reward, nagtampo ka. Lord, nagsimba naman ako linggo-linggo. Wednesday. Sabado. Bakit ganun, Lord? Ang tanong, did you ever serve the Lord enthusiastically? Serious. Kasi pag nag-serve ka kay Lord enthusiastically, no question, the Lord will reward you with peace, with goodness, with joy. Palapan pa natin si Lord. Amen po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Kasi mula ngayon, yung mga nagsiserve sa Lord na merong revelation at relationship, ang outcome dapat nagsiserve sa Lord enthusiastically. Amen po ba? Nagsiserve sa Lord with enthusiasm. Hindi nakadepende kay brother, kay sister. It's not depend upon the weather. It's not depend upon the money, the transportation, the distance, the location, or sometimes even self-condition. Amen. Once you serve the Lord with enthusiasm, wow, kahit si Satanas hindi makakapigil sa iyo. Amen po ba? Pero pag nawawala na yung spirit of enthusiasm sa atin, naku, ambun lang mga kapatid. Sipon lang mga kapatid. Naku, salita lang na joke sa'yo, siseryosuhin mo na. Bakit? Kasi hindi ka seryoso sa pagsiserve sa Lord. Kasi wala kang revelation at relationship sa Lord na totoo. Tunay ang matatag. But ngayon, this is my prayer starting today. Serve the Lord with true relationship. Serve the Lord with enthusiasm. Serve the Lord Jesus Christ. And letter B po, pangalawa. Ayan, patindi ng patindi ito mga kapatid. Pangalawa, serving the Lord with excellence. Wow, serving the Lord with excellence. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, maglingkod tayo ng buong kahusayan. Minsan nagtataka ako, minsan ginagalingan natin sa mga pag-aaral natin. Kailangan pumasa ako, kailangan mag-review ako. Alam niyo, para maging mahusay tayo sa pagsiserve sa Lord, unahin natin muna yung devotion natin. Amen po ba? You have to devote sa word ni Lord. Amen. Para makita natin, ma-reveal sa atin yung revelation, para lumalim tayo sa salita niya. Lahat dapat tayo, lahat ng mga nagsiserve sa Lord, wholeheartedly and tirelessly, sila yung mga nagsiserve with excellence na tinatawag. Excelente silang maglingkod sa Panginoon. They used everything that we have for God. They used their talent, their time, their treasure, their mind, their gifts of management, their everything. Amen. Excellent. Amen po ba? Pag nag-give ka, pag nag-serve ka sa Lord by using that excellent service sa Lord, anong babalik sa atin? Amen po ba? So, matutuwa, masisiyahan po ang ating pong Panginoong Diyos. Na ang tanong ko, kumusta ang inyong pagsiserve sa Lord? Excellent ba? Or kumusta ka? Did you ever serve God with excellence? Ibig sabihin ng with excellence, lumalago na pagsiserve sa Lord. Hindi yung lumalaho. Hindi yung nanlalamig. Hindi yung nawawala ng gana. That's not excellent serving the Lord. That is negligence. That is complacency. That is coldness. Kaya habang tumatagal, nais ko pong makita ninyo, mga kapatid, that the Lord hunger for you and for me
na maglingkod sa Kanya ng buong kahusayan. Diyan natin, yung kagalingan at kahusayan natin, diyan natin gamitin sa paglilingkod. Amen? Minsan ginagalingan sa panliligaw. Amen? Minsan ginagalingan sa pagpo-post sa Facebook para makakuha ng mga patalastas. At alam niyo na, may earnings. Maraming likes. Maraming thumbs up. Alam niyo mga kapatid, we're not pleasing people. Our greatest goal sa buhay nito, kung bakit tayo gumagawa sa kalooban ng Diyos, because to please Him. No other than because to please Him. Bakit tayo na kailangan mag-serve sa Lord excellently? Kasi napi-please ang Diyos once you serve Him excellently. Sino po sa inyo ngayon na merong puso, nare-restore yung heart of excellence sa tinatawag? Pag nag-serve ako sa Lord, dapat excellent ang ibigay ko sa Panginoon. Amen po ba? Excellent. 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi po dito, therefore, my beloved brothers and sisters, Paul is talking to you, and for all of us as believers, sabi niya, be steadfast, immovable. Ang iba kasi hindi steadfast eh. Ang iba, hindi rin immovable. Sabi niya, always excelling in the works of the Lord. Pagdating sa trabaho sa Panginoon, pagdating sa paglilingkod, dapat along the way, habang tumatagal ka, nakikitaan ka ng nag-i-excel ka or ini-excel mo ang pagsiserve mo sa Panginoon. Hindi yung, grabe, nung una, sabi ng Lord, grabe, nung unang tinanggap ako, dahil meron siyang revelation about my grace, about my goodness, about my gifts, about everything that I have, about kung paano ko siya nilikha, paano ko siya niligtas, kung paano ko siya nilinis, pinatawad. Boom! Nag-serve ng matindi sa akin. Ba nung tumagal? 1 year, 2 years, 3 years. Ba wala na. Nanlamig na. Kaya sabi ng Panginoon, go back to your first love. Nung unang panahon na mahal mo ako, ganun kainit, ganun katindi, ganun ka-excellent, go back to that at yun ang palaguin mo. I'm saying the truth mga kapatid. Yun ang hinahanap ng Lord sa atin. Yung una natin siyang minahal, yung una natin siyang pinaglingkuran na walang makakapigil sa atin. Bakit tila ba ngayon, we're not serving the Lord with excellence mga kapatid? Complacent na. Yun the word complacent. Amen? Pabaya na. Negligent na ang pagsiserve natin sa Panginoon. Yung mga taong nagsiserve sa Lord ng matindi, sila yung mga steadfast, sila yung immovable. At sabi doon, dahil steadfast, immovable ka, pinipress more ni Paul, sabi niya, in always excelling in the works of the Lord. Ang ibig sabihin sa Amplified, tingin sa akin, always doing your best and doing more than is needed. Palapan po natin si Lord. Wow, ang sarap ng paliwanag ng Amplified Bible. Ang tanong ko sa iyo mga kapatid, are you doing your best to serve the Lord? Are you doing more that is needed? Grabe ano, grabe. Ito yung matinding paglilingkod. Ito yung tinatawag na talagang excellent na pagsiserve sa Lord. Kumbaga, lahat na meron sa Kanya, lahat ng resources niya, lahat ng kaalaman niya, ginamit niya sa paglilingkod sa Panginoon. And way beyond that, nagawa niya. Ito ang hinahanap ng Diyos ngayon ng paglilingkod ng mga anak niya. Being continually aware that your labor, even to the point of exhaustion, in the Lord is not futile nor wasted. It is never without purpose. Palapan po natin si Lord. Amen. Come on. Palapan po natin si Lord. Puputulin yung kamay natin pag hindi natin palakpakan si Lord. Sayang yung kamay na yan pag hindi natin palakpakan kay Lord. Amen. Why I'm saying that? Kasi minsan, hindi natin nakikita yung kahalagahan ng pagbibigay papuri sa Panginoon. Hindi natin nakikita ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po,
Minsan dumarating tayo sa parang na-exhaust na rin tayo. Ang sabi dito, no? Being continually aware that your labor, yung paglilingkod, yung trabaho natin, even to the point of exhaustion. Sabi niya, in the Lord is not futile or wasted. Alam niyo, marami tayong pinaglalaanan ng panahon, futile and wasted. Instead, mag-attend ka ng gawain ng Panginoon, doon ka, nag-cellphone ka, kung nagbarkada ka, that is futile. Trabaho ng mga inutil yan na walang kaunawaan. Futile, wasted, worthless. What do you think itong ginagawa natin sa Lord? Pagdi-devotion, pagdi-develop ng sarili, pagdi-differ ng relasyon sa Panginoon. Would you think this one is futile? Would you think this one is wasted? Pagpunta sa gawain ng Panginoon? No. This is an obedient to His command. Do not neglect our gathering for worship as some as doing, because we know that the day is near. Di mo alam kung bukas kukunin ka na o darating na si Lord bukas. Dapat everyday we're encouraged, we're equipped, we're empowered. Palapang nga po natin si Lord para every time we serve the Lord, we serve with excellence, mga kapatid. Amen po ba? We serve with excellence. Nakita na ba kayo ng tao dati ang sigasig? Dati ang husay, pero ngayon wala na. Bakit? Ano nangyari? Kasi nawala yung dalawa, yung revelation saka relationship. Amen? Sa Daniel chapter 6 verse 3, tingnan niyo po ang nagsiserve with excellent. Yung merong excellent spirit kung asan siya napapalagay. Sabi po dito sa Daniel chapter 6 verse 3 sa New King James Version, then this Daniel, distinguish, oh grabe no, yung word na distinguish, amen po ba? Sorry. Sorry Lord. Naislang ako, masyado ako sa English. Distinguish, amen po? Himself above the governors and satraps. Kumbaga, meron siyang distinction na kakaiba, higit sa lahat ng leaders. Sana meron tayong distinction na kakaiba. Lagi kang una sa simbahan, lagi kang excited mag-practice, lagi kang nagpa-follow up, lagi kang nagyayaya, ginagalingan mo sa ministry mo, ginagalingan mo sa ginagawa mo for the Lord, not for people. Yan, meron kang distinction. Pagdating sa pagbibigay, talagang giver ka. Pagdating sa paglilingkod, ay may distinction ng paglilingkod mo. Amen po ba? Sabi niya, distinguish himself above the governors in satraps. Sabi po, because, look at the word, because an excellent spirit was in him. Ay, ang prayer ko po ngayon na itong excellent spirit nito, mapunta sa inyo. Amen po ba? Mapunta sa atin. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, that we embrace this excellent spirit. Because excellent spirit, mga kapatid, distinguish ourselves. Amen po ba? Amen. Nagdadala siya ng distinction ang excellent spirit. Sabi niya, anak ang kasunod, and the king give thought to setting him over the whole realm. Can you imagine that? Alam niyo po, hindi mo kailangan ng sobrang magaling, sobrang dami ng ginagawa. Amen. Huwag mo lang alisin yung excellent spirit sa pagsiserve mo sa Lord. Hindi mo kailangan lamangan ng iyong kapwa. Magkaroon ka lang ng excellent spirit. Katulad ni Daniel, mapagpakumbaba, mapagpasakop, mapagsunod. Amen po ba? Amen? Pinaglalaban ng kanyang relasyon, paglilingkod ng buong puso, buong kaluluwa, may banal na pagkatakot sa Lord. So he carried this excellent spirit. Pag sinabi excellent spirit, amen, sa buhay mo, sa buhay ko, yan yung outcome na kung saan matindi tayong magtrabaho, matindi tayong maglingkod sa Panginoon. Yan po ang nakita ko kay Prophet Daniel, na dapat nating tularan. Amen po ba? Kaya siya nilagay sa taso. Kaya nga alam nyo, habang tumatagal, ang exaltation o promotion
ay dun lang sa mga taong merong excellent spirit. Amen po ba? Now, ang tanong ko sa inyo, gaano tayo ka-excited mag-serve sa Lord? Excellent spirit. Tayo po ay nagsiserve sa Lord o naglilingkod sa Panginoon ng buong kahusayan. Ito pang hinahanap ng Panginoon. Yung gift na meron sa'yo, kapatid, if you are listening right now, hindi naman yan sa'yo. Huwag mong sarilihin. Huwag mong ipagdamot sa nagbigay sa'yo. Amen? Yung kaligtasan na binigay sa'yo ng Lord, hindi naman yan sa'yo. Galing naman sa Kanya, sa habag niya sa'yo. Huwag mong sarilihin. Even yung pananalapi na meron sa'yo, hindi yan galing sa'yo. Galing yan sa Kanya. Everything na galing sa Kanya, pinagkatiwala sa'yo para i-share natin, para gamitin natin to serve. Amen po ba mga kapatid? For the glory of God. This is my second prayer. Na mag-serve tayo sa Lord excellently. Ibig sabihin, habang tumatagal, lumalago ang ating paglilingkod sa Panginoon because you serve the Lord excellently. Amen po ba? Amen. And last part po, dito na tayo sa last part. Letter C, serving the Lord with extra mile. Yung excellence, serving the Lord with excellence and extra mile, almost the same. Amen po ba? Pero itong serving the Lord with extra mile, mga kapatid, wala na talagang nagpupush sa'yo. Wala na dyan sa isip mo yung mga ganun. Ito yung tinatawag na sobra ka willing. Amen po ba? Kasi matindi na yung revelation sa relationship. Kaya ang paglilingkod niya, naglilingkod siya ng walang kapaguran. Palapan niya po natin sila. Sino ba naglilingkod dyan sa Diyos ng walang kapaguran? Kaya pagdating sa paglilingkod sa Lord, alam nyo, nakakahiya talaga sabihin mo, di mo na ako maglilingkod sa Lord, magsisimba. Pagod ako. What? Kaya mong gawin sa Diyos yan? Ay mahiya naman tayo kapag ginaganyan natin ng Diyos. Amen. Pagod ako eh. Kakalangoy ko kasi sa swimming pool, dun sa hot tub. Hot tub, swimming pool, pagod ka. Grabe kasi galing kasi ako sa party, kain dito, kain doon. Pagod ako. Hirap akong magtaas ng kamay, bigat kaya. Ano yun? Diabetes? Cholesterol? Kayo mo na ang mag-homesell, kayo mo na mag-study. Relax mo na, manood mo na ako ng TV. Pagod kaya ako. Hello? This is the very reason why na gusto ko maintindihan po ninyong lahat, mga kabataan. O kung meron mga matatandang nakikinig dito, o may edad lang, adult, di ba? Amen. Ang ating pong rason, amen, kahit medyo valid yan, hindi yan magdadala sa inyo ng excellent result. Amen po ba? Because serving the Lord with extra mile o naglilingkod sa Diyos ng walang kapaguran, ito yung mga taong may matinding kapahayagan at matinding kaugnayan sa Panginoon. Ito yun. Amen? Sabi sa Matthew chapter 5 verse 41 sa Amplified, and whoever force you to go 1 mile, go with him too. Grabe, ang pinapagawa sa iyo 1 mile. Tapos sabi mo, meron kaya akong extra power, extra strength na bigay ni Lord. I will use it. I will serve more. I will do more. Are you with me po mga kapatid? Walang reklamo. Hindi yung iba, ang layo-layo, 1 mile. Ang simbahan namin may lalakarin na hagdan, 200 meters, 45 meters. Ang layo-layo, pagod ako eh. Hello? Kahiya. Sa likod ng ginawang dakilang bagay na ginawa ng Lord sa atin, gaganyanin mo lang si Lord. Pumatamad ka. Tatalik-talikod ka. Tatakbo-takbo ka pa pag pinapalo up ka. Tapos pagdating sa dulo, may sakit na, tatangis-tangis ka. Pakalingin mo ako, Lord.
Gumaling lang ako, magsiserve talaga ako. Diba ganun? Tapos nung gumaling, hindi naman nag-serve. Buti pa nung may sakit kasi malapit sa Lord. Nung walang sakit, kung saan-saan. Lumalapit. Makalayo lang sa Lord. Magkaroon lang ako, Lord, ng pamasahe. Magsisimba talaga ako dyan sa simbahan. Dyan sa Jesus Seed of Life. Kaya ang simbahan mo, ang dalang walking distance lang naman eh. Grabe. Oh, si Brother Jason, nakakaranas siya ng ganun. At least 2 miles nilalakad. Galing dun sa Quezon Hill, papunta dyan. Yun, bro, you are now walking with extra mile. What's the point? Simple lang. Itong mga taong mayroong matinding relationship sa Lord, ganito nakatindi ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Nagsiserve na sila. 1 mile lang, may ready pa kaya akong power and strength. And the last verse po mga kapatid, pwede bang lahat tayo tumayo? Praise the Lord. Ayan. Hallelujah. Sa Exodus chapter 23 verse 25. Hope you're getting it mga kapatid. Hope meron kayong revelation ngayon. Praise the Lord. So sabi dito sa Exodus 23 verse 25, you must serve only the Lord. Ayan. Okay? So malinaw po ba mga kapatid? Sa ating pong pinaka-final verse, you must serve only the Lord. Tingin kayo sa akin, tingin kayo ba? Para hindi kayo nawalan. Ang problema sa iyo at sa akin, ang dami nating pinaglilingkuran. Ang dami nating masters. Ang dami nating lords. Ang dami nating mga Panginoons. Hello? Kaya litong-lito tayo, confused. Kung sino aaalayan natin ng paglilingkod. Sino ba talaga ang Panginoon natin? Minsan, kung sinusunod natin si Satanas o sarili natin, sino ba talaga ang Panginoon natin? Bakit pagdating sa mga makamundo ay tudo bigay, talagang hataw, bigay oras. Pagdating sa sarili ay talagang tudo bili, tudo bigay. Pero bakit pagdating sa Diyos na naglikha sa iyo, nagpahiram ng hininga sa iyo, nagmold sa iyo, please follow my words. Sa Diyos na naglinis sa kasalanan mong hindi mo kayang bayaran. Sa Diyos na namatay para sa iyo, magkaroon ka lang ng pagkakataon na magbukas sa iyo ang pintuan para makapasok ka sa kaharian ng langit. Sa Diyos na nagserbisyo, nagsakripisyo para maligtas ka lang. Bakit sa likod ng ginawa niyang matindi? Anong klaseng paglilingkod ang ating iginaganti? If you have this revelation and relationship, hindi mahirap sa iyo maglingkod sa Diyos. Amen. Ng buong kasigasigan, buong kahusayan. Hindi mahirap sa iyo maglingkod sa Lord ng buong kasipagan. Hindi mahirap yan. Amen po ba? Hindi mahirap yan. Pero ang challenge ko sa inyo mga kapatid, lahat, ganito. Itong final verse nito, tingnan niyo po. Kasi marami pong hindi nakakaunawa sa final verse nito. Kaya nakakaranas sila ng mga strange situation sa buhay nila. Sabi sa final verse, you must serve only the Lord your God. The word Lord dyan, big letter, and your God. Ibig sabihin, paglingkuran mo siya, siya lamang ang paglingkuran mo ng matindi, na siyang Lord, na may-ari ng buhay mo. Diyos na naglikha sa'yo. Siya lang dapat ang paglingkuran mo. Pagdating sa pagsiserve with enthusiasm, pagdating sa Lord with excellence, pagdating sa Lord with extra mile, sa Lord natin yan ibigay. Amen po ba? Kasi whatever you give to the Lord, it will return back to you. Are you following po mga kapatid? Hello? Sabi po dyan, if you do. Ayan, tingnan nyo kung sino mga doers dito. Sabi sa Bible, if you do, ano sabi ng Lord? I will bless you with what? With food. Are you getting it mga kapatid?
Sabi niya, I will bless you with food, with water, sabi ng Panginoon, and I will protect you from illness. Bakit maraming mga Kristyano, mananampalataya, nasa kaharian na ng langit, parang nasasapul pa rin ng poverty? Nasasapul pa rin ng sickness? Nasasapul pa rin ng dryness? Bakit? Sabi nga doon, all these things shall be added unto you. The problem is, we're not seeking the Lord first. We're not serving the Lord as the whole. That's the problem. Because I do believe, if you are faithful in seeking the Lord first, if you are faithful in serving the Lord first, enthusiastically, excellently, and with extra mile, mga kapatid, I do believe, this promise, we easily possess this promise that the Lord will bless us with food, will bless us with water, amen po ba? Not just physical, but also, sino nakakaranas na ang pagpapala sa iyo ng Panginoon, hindi lang nun sa pagkain, hindi lang sa tubig, sa physical, kundi sa spiritual. Healthy ka physical, healthy ka pa spiritual. Maunlad ka physical, maunlad ka din spiritual. At ano pa ang sabi doon? Wala kang sakit sa physical, wala ka ring sakit sa spiritual. Kasi ang blessing ni Lord, package. Pakisabi sa katabi, package. Amen po ba? Amen. I will protect you from illness. Marami pong mga mananampalataya, totoo po, nagkakasakit. Bakit? Saan tayo nagkakasakit? Kasi nga, ang mga tao po ngayon, prone tayo sa, pag wala tayong wisdom sa ano natin, prone tayo sa sakit. Pero sabi ng Panginoon, saan galing yan? Tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin para maintindihan nyo. Ang totoong nagsiserve sa Lord, na siya lang ang pinaglilingkuran, hindi ka basta-basta magkakasakit. Kasi the Lord already promised that He will protect you from illness. Look at that, from illness. But once you are negligent, complacent, careless, when it comes to serving the Lord, your God, because you prioritize things o tao or something or anything, then dryness comes, illness attract sa buhay natin. At ngayon, mga kapatid, I hope and pray na naintindihan niyo po itong salita ng Panginoon. Because in our conclusion, once we know the Lord and have an intimate relationship with Him, serving Him with enthusiasm, excellent, and an extra mile is a natural response. Wala po natin si Lord. Natural response na lang. Amen? Natural response na lang yan, mga kapatid. Pag meron ka ng pagkakakilala at relasyon sa Panginoon, yung pagsiserve mo na ganyang katindi, with enthusiasm, with excellence, and with extra mile, natural response. Sino sa inyo natural response na lang yan? Ang iba, supernatural yan, pastor. Kahirap kaya. Alam nyo kay Lord, natural na lang na response ni Lord sa atin yon kasi mahal tayo ng Panginoon. Did you ever love God? Amen? Sana magbago yung ating pag-iisip, mga kabataan, mga nanay, mga tatay. Magbago yung ating pag-iisip. Natural response. Pag may tanong, uy, grabe ka, brother, sister, mag-serve sa Lord. Isa lang sagot. Natural response. Amen? Alam niyo pang-apat na serve the Lord with endurance. Serve the Lord with endurance. Yes, may pagsubok. Yes, may pag-aatake sa buhay natin. Yes, may pag-uusig sa buhay natin. If you're not serving the Lord with endurance, yung ating enthusiasm, yung ating excellence, yung ating extra mile, pag walang endurance sa dulo, mamaya, isi-sell out mo yan, ibibenta mo yan. So, last mga kapatid, before you go home, serve the Lord with endurance. Maglingkod tayo sa Panginoon ng buong katiyagaan. Yes, may nagbabackslide, may mga tumatalikod. Yes, may mga umaayaw. Yes, may mga naninira. Yes, may mga nanguusig, parang mga aso nanguusig. Serve the Lord with endurance. Kasi if you have this kind of endurance, amen, ikaw yung i-exalt ng Panginoon kasi nakatagal ka. Are you with me po mga kapatid? Hello? Yung pagsiserve ni Meshach, Shadrach, Abednego,
yung pagsiserve ni Daniel. This person is a great model and serving the Lord with enthusiasm. And serving the Lord with excellence. And serving the Lord with the extra mile. Itong mga lingkod ng Diyos na ito. And at the end, they serve the Lord with endurance. Kaya nga po, hindi sila nawalan ng reward sa lupa at sa langit. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Sino po sa inyo ang gusto ng reward sa langit at reward sa lupa? Amen. Amen. Yung hindi lang siya preserve, kundi nararanasan mo talaga siya. Even in your early age, mga kabataan, even your early age. Kaya dapat kayo po ang nakakaunawa nito. Kung ang mga matatanda aayaw-ayaw, let them. Pero sa mga matanda na aayaw, uy, sabi ko nga sa inyo, uy, mag-isip naman tayo, nakakahiya naman sa Lord. Amen po ba? Pero tayo ng mga kabataan, oh, this is our moment. A moment of revelation. A moment of wisdom. Hindi ko sasayangin ito. Kaya nga, itong verse nito, kopyahin nyo. Mag-take note kayo. Ilan lang nakikita kong nagtitake note. Ang iba, magaling siya sa mind. Kaya next Sunday, I want you to bring notebooks. Titingnan ko sino ang nagtitake notes. Kasi yung mga nagtitake notes, yun yung maraming retention. At alam niyo yung mga nagtitake notes, yun yung mga totoong nagkikinig excellently. Amen po ba? Tinitake, hindi inaalis yung mga points. Amen po ba? Kaya nga, pagdating sa exam ng buhay, because you're taking notes, meron kang reviewer. Amen. Are you following po? Tatagumpay ka. Hello. Glory to God. To God be the glory. I'm so excited with you po mga kapatid. Amen? Because the 12 disciples, these 12 disciples, except Judas Iscariote, maliban dun sa Judas, amen po ba? Judas na yon, pinalitan ni Matthias. These disciples, sa una, hindi naman sila nagsiserve sa Lord with enthusiasm. Nakakaroon nga sila ng mga conflict sa una. Amen? Hindi naman sila nagsiserve sa Lord sa una excellently kasi sa una parang nag-o-observe lang sila. Amen? But they're willing to go with extra mile. Kung nasaan ang Panginoon, they're willing to go. And at the end, it comes out that they serve the Lord with endurance. So sana sa iyo din at sa akin. Ang dahilan ng paglilingkod ko, hindi na yung pagkatao niya at pagkatao ko, kundi ang dahilan ng paglilingkod ko, amen, kundi sa Panginoon na. Hindi na sa panahon. Amen? Hindi na sa pera. Hindi na sa promotion. Kundi may personal na akong ugnayan at pagkakilala sa Panginoon. Taas po natin yung ating mga kamay at kung tayo man po ay dumating sa punto ng ating paglilingkod sa Panginoon, complacent, negligent, paglilingkod natin sa Panginoon, natatamad na tayo, mga kapatid, it's time to restore our most relationship with the Lord. Hallelujah. Let us pray. Sundan po natin maikling panalangin nito. Sabihin natin, Panginoong Hesus, salamat po sa inyong paglilingkod sa amin, sa inyong sakripisyo, sa dakilang bagay na ginawa nyo sa aming buhay, sa pagliligtas sa amin. Kaya narito po ako, Panginoon, na iyong abang lingkod. Yamang ako iyong iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako'y maglilingkod sa iyo ng buong kasipagan, buong kasigasigan, buong katyagaan, ng walang katamaran. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Palapan po natin si Lord. To God be the glory. Hindi ka, Pastor. Praise the Lord. So, starting po ngayon, ikaw at ako ay, alam nyo na, maglilingkod tayo sa Panginoon na walang rason, kundi merong revelation. Merong relasyon. God bless you po, and we'll see you sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat sa inyo, music team, Brother Jason, working team, at sa mga kapatid natin sa online na nakikinig. Kindly share this word para magising naman natin yung mga natutulog at tatamad-tamad, tatali-talikod, aayaw-ayaw. Sayang yung panahon. Sayang yung pamumuhay natin. Hindi natin gamitin sa Lord. God bless you po at maraming salamat. See you next time. Maraming salamat.
ayan po, maraming pong salamat, Pastor June and Pastora Desilin sa Canada, yan. At tayo po'y muling dadako sa ating pagbibigayan po at I encourage everyone na kung kayo po'y magsisend ng inyong tithes and offering, nandyan po sa ating TV screen or dyan po sa cellphone ang GCash number na nakalagay po sa ating online yan. So ayan po, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y dadako sa ating pagbibigay at tunay nga po na napakabuti po ng Panginoon. Even sa atin pong pagkukulang sa Kanya, pagtalikod sa Kanya, ay willing po siya at nandyan po siya lagi upang tayo po'y Kanyang kalingain. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At salamat po sa salita ng Diyos na ating natanggap ngayon. Hindi lang po natin ito narinig sa ating mga tenga, kundi ito po'y manatili po sa ating puso. Amen. Apang ito po'y aping may pamuhay. Yan po. At tayo pong lahat ay manatiling nakatayo at tayo po'y manalangin. Amen. At panalangin po natin ang ating tithes and offering, even yung salita ng Diyos na ating narinig. Tinatawag ko po Sister Rina na siya pong mag-pray or manalangin po ng tithes and offering and closing prayer na rin po. Tayong lahat ay yumuko at ipikit po natin ang ating mga mata at ating ipanalangin ang ating mga ikapo. Hallelujah. Yes, Father God in heaven, Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito, Father God, na ipinagkalob niyo po sa aming Panginoon. Unang-una, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na aming nakain, Father God, spiritual, Lord God. Tunay po ang iyong salita, Panginoon, na kami, Panginoon, ay maglingkod sa iyo, Father God, ng enthusiasm, Panginoon, Lord God, na hindi kami, Lord God, tamarin, Panginoon, na dapat kami ay masigasig, Panginoon, Lord God, na naglilingkod sa iyo, Lord God, na we're doing this with an extra mile, Father God, with an endurance, Father God, sa aming paglilingkod na, Lord God, may kasipagan kami, Panginoon, Lord God, na may kagalakan, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, na naglilingkod sa iyo at hindi napipilitan, Panginoon, bagkus, Father God, may pagkukusa, Panginoon, at Lord God, ginagawa ito, Lord God, ng nararapat, Panginoon, na binabalik lamang namin sa iyo, Father God, ng kung ano po ang nararapat na paglilingkod na aming ipagkaloob sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos, Panginoon namin, na nagbibigay, Panginoon, Lord God, ng aming mga pangangailangan. Lord God, ipinagkaloob niyo po, Panginoon, Lord God, ang iyong buhay, Panginoon, sa amin, Lord God, ng walang alinlangan. Kaya, Panginoon, we want, Father God, to honor you, O Lord God. We want, Father God, to serve you also, Father God, ng Lord God, na hindi rin po kami, Panginoon, napipilitan or hindi lamang po dahil requirement ito, Panginoon. Bagkus, Father God, ginagawa po namin na ito, Panginoon. Dahil ito, Lord God, ang nakakalugod sa iyo, Panginoon. At ito ang kalooban ng aming puso, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord, marami pong salamat for always reminding us, O Lord God, ng tunay po, O Lord God, na dapat po namin gawin sa aming mga buhay, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord God, na, Lord God, taos puso, O Panginoon, Lord God, at nagbibigay po kami, Panginoon, ng paglilingkod na tunay para sa iyo, Father God. At Lord, salamat din, Panginoon, sa mga kamay, Panginoon, ng nagbigay, Lord God, nag-abot, Panginoon, Lord God, ng kanilang mga tithes and offering, Panginoon, Lord God. Lord, bless, O Lord God, the lives of these people, Panginoon, Lord God. Gayon din po, Panginoon, sa mga hindi po, Lord God, nakapagbigay. Lord God, we offer our life, Father God, sa iyo, Panginoon, as a sacrifice, Panginoon, Lord God, at pagbibigay, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na lahat ng aming kaloob, Panginoon, ay kayo rin po ang magbabalik nito, Panginoon, sa amin, Father God, ng siksik, liglig, at umaapaw, sukat walang paglagyan, Panginoon. Kaya, Lord, marami pong salamat sa lahat ng iyong tulong sa amin, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, for all the blessings, Lord God. Spiritually, number one, Father God, na kami iyong pinapalago, Panginoon, sa aming pinansyal, sa aming emotional, physical, Panginoon, Lord God. Kayo, Panginoon, tumutulong, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat sa lahat ng ginagawa ninyong kabutihan sa buhay namin, Panginoon. At Lord, sa aming paghihiwa-hiwalay temporarily, Father God, sa pag-uwi namin sa kanya-kanya naming mga tahanan na, Lord God, tulungan niyo po kami na baunin namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na ito, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso't diwa, sa aming kaluluwa, Panginoon, at maibahagi namin, Panginoon, na walang takot ang iyong salita, Panginoon, Lord God, sa aming pamilya, sa aming mga kakilala, Panginoon, at gamitin niyo po kami na iyong abang lingkod, Panginoon, upang, Lord God, ibahagi ang iyong salita, at Lord God, makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ng taos puso, Father God. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa buhay mo, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Father God. At sa iyo lamang po lahat ng papuri, parangal, at pasasalamat, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, we pray.
Amen. Hallelujah. Praise God. So marami pong salamat sa bawat isa po sa atin dito, actual and online po. Tayo magkita-kitang muli sa ating gawain sa araw ng linggo, starting at 9 a.m. Po sa ating service. So salamat po. God bless and shalom.